Tatawagan natin mismo si Brownlee, the Magic Man, Magic Brownlee. Sana sumagot. And tanungin natin siya directly kung ano yung nararamdaman niya, kung ano ba yung nangyari, okay? So, Brownlee, call. Justin Brownlee, pinagtanggol ng mga dati niyang teammates. Pagkakakilala nila kay JB, hindi daw ganun siyang klaseng tao. At Kit Jimenez, pinipigilan maglaro sa SMB ng dati niyang team sa PBL. Bakit kaya? Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa latest update. Ayan na, YouTube sensation na si Kit Jimenez na matagal nang pangarap makapaglaro sa PBA ay mukhang malabo pa sa ngayon. Kahit nakapirma na ng 2 years contract sa San Miguel Beermen ay hindi daw papayagan ng dati niyang team sa Gensan Warriors ng MPBL. Kahit napapabalitang may chance itong mapasama sa Final 12 ng SMB ngayong conference ay mukhang mapupurnada pa. Dahil meron nga po palang ongoing contract ito sa Gensan Warriors hanggang December ngayong taon. Si Jimenez ang pinaka-lowest draftee ang nagkaroon ng kontrata sa PBA. Ayon sa source ay nagpupunta pa rin naman daw si Kit sa mga laro ng Gensan Warriors. Pero hindi nito papayagan si Jimenez na makapaglaro sa PBA dahil nga di pa tapos ang kontrata nito. Sa kasalukuyan ay naglalaro ang Gensan ngayon sa playoffs ng MPBL. Sinabi naman ng agent ni Kit na si Danny Espiritu, kakausapin niya ang management ng Gensan dahil may balak pala itong ipaban sa MPBL kung itutuloy nito maglaro sa PBA. Kaya naiipit ngayon si Kit sa di magandang sitwasyon dahil sa sobrang lalim ng bench at reserve player ng SNBI, baka sakaling mapalitan pa siya kung hihintayin pa nga siya hanggang December pa ngayong taon. Sa ibang updates naman ay pinagtanggol ng dati niyang mga teammates si Justin Brownlee sa pagkakasangkot nito sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinabi ni JJ Helterbrand na sobrang OA naman kung ibaban si JB ng 2 years at hindi makapaglaro sa PBA. Binanggit pa nito na porket meron nakita sa katawan ni JB ay gumagamit na talaga ito. Anong masasabi mo kay Brownlee? Isa ba siyang ganyong import o hindi? Dahil ang understanding ko, injured siya, pwede niyang ginamit na gamot lang yun. Pwede, or maybe he was in a country na legal yun and it takes 30 days mawala yan sa sistema mo eh. So sa US siya nag-take, which is legal? Or Canada or wherever he was at. And maybe na when he was in China, hindi naman siya nagano, pero nasa sistema niya pa rin yun. So, hindi mo masasabi, pero unfortunate incident lang. Ang mangyayari, hindi naman daw huhugutin yung gold natin, pero pareha siyang gagawin siya kagaya kay Keeper Rabena. Binan siya ng 2 years. So most likely, hindi siya makakalaro sa Ginebra ng 2 years. Okay naman. Okay naman, 2 years? Dito? Oo daw, sa Ginebra. Wow. Laking bagay pa naman sa Ginebra yung Brownlee natin. Oo bro, saka 2 years for a player is a long time na, that's science. Kasi ilang taon na si Brownlee. Oh yeah, Ba? Hindi, tsaka kasama na si Brownlee sa preparation natin sa Olympics. Sa tingin mo ba hindi gumagawa lang ng issue ang China kasi natalo sila? Ba. Ang gandang ano yan, no? Ano sa palagay mo? Sinabi naman ng isa niyang naging kakampi noon sa Alab Pilipinas sa ABL na si Rico Mayor Hopper na sa tagal niyang nakasama itong si Brownlee ay ni minsan ay hindi niya nakitaan na gumagamit or nag-take ng marijuana itong si JB. Kaya imposible daw ang binibintang dito. Nung ABL days, nung ABL days namin, 1 year kami. Siyempre pag pumunta kami sa ibang bansa, magkasama pa rin kami after practice, sa hotel, kahit saan. Diba? May banding pa rin pag alis ng court. Kumbaga the whole year kami magkasama ni Brownlee. Never, promise to sa inyo mga amazing, swear to God, never ko nakitang nag-drugs or nag-marijuana or whatever Nag-take na something. Kaya nga ako hangang-hanga kay Brownlee dahil iba siya sa mga import. Ibang-iba siya. Kaya nagulat ako ngayon. Hindi ko naman siya sa pinagtatanggol kung nag-positive ba talaga siya o hindi. Pero sa side ko, nagulat talaga ako. And hindi ako makapaniwala. Ngayon, sa mga nanonood sa atin, KG Boy, please lang, wag muna tayo mag-assume. Wag mag-judge. Wag muna natin i-judge si Brownlee. Wag natin munang i-bash.
Dahil may pag ganyan kasi pag nag-positive ka, may parang second test. Tingin nyo guys, makatarungan ba ang pag-ban kay JB ng 2 taon para maglaro sa PBA? Sa ngayon ay hintayin muna natin kung ano ang magiging result sa pangalawang test na gagawin. Thanks for watching. Peace!